imbestigahan natin si VP Sara dahil sa mga allegations na binato sa kanya, and allow her to explain it in the impeachment court. Pero hinihingi ko rin po sa Pangulo at sa gobyerno, sa taong bayan, hingin natin na imbestigahan din lahat na naging corrupt. Imbestigahan ang lahat na nasa flood control, na binanggit ng mga sundalo, imbestigahan din ang mga sinabi ni Zaldico, at yung mga confidential funds ng Pangulong Marcos, na iba't iba pang kawani ng gobyerno, ng Kongreso, yung sinasabi nilang mga pork barrel at MOOE nila na pinipirmahan na lang nila for certification or reimbursement by yung resolution lang nila sa paggastos ng at least 2 million pesos a month. Imbestigahan din po natin para kung sino man ang kurakot ay malaman ng taong bayan at makasuhan ng tama. Kung mag-iimbestiga tayo, imbestigahan din po natin lahat para malaman natin ang katotohanan at malaman natin kung ano po natin ang ating dapat gawin ayon sa batas. Walang pilian, lahatan. Sir Greco, si Jade po ito. Magandang gabi po sa inyo. Maraming beses na po tayong Yes, sir. nagsasagawa. Ano? Maraming protesta ang nasaksihan na po natin sa mga nakalipas. Itong protesta ho ngayon, itong pagtitipong nangyayari ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument, ano ho yung kaibahan na nakikita po ninyo? May epekto pa rin ho ba ito sa gobyerno, considering na marami din nagsasabi na tila manhid na po yung gobyerno natin at parang hindi naman nakikinig, no, doon sa mga panawagan at hinaing po ng mga kababayan, ng taong bayan po? Well, ang pagkakaiba po nito, itong nangyaring protesta nito, ito at saka yung nakaraan, yung nauna nung linggo, ay nangyari sa gitna ng napakaraming pananakot, napakaraming tao ng kinasuhan, at mga opisyal ng pinakulong na tapos nakita na marami na talaga natakot at talagang wala ng pag-asa dahil nawala ng pag-asa dahil nakikita nga nila na ang gobyerno ay nagbibingi-bingihan at binabaliwala ang protesta ng taong bayan and is holding on to power. And yet, ginawa pa rin ang mga papuprotestang to. So this shows the resolve of the Filipinos na bagamat ang dami ng mga spin na ginawa nila sa mga istorya, pinaikot na, binaliktad na ang istorya, ang dami ng pinakulong, and yet napakarami pa rin Pilipino ang nananawagan at patuloy na lumalaban. So, mas marami pa po yan na nasa loob ng kanilang mga bahay pero ganyan na hindi na nararamdaman at isa sa panawagan nito. In fact, there are millions of people on Facebook, on Twitter, on Instagram, and social media, and also other social media platforms na makikita mo na nakikiisa. Subalit hindi lumalabas dahil natatakot. So yun po ang kaibahan yan. Dahil ito po talaga, kumbaga, ano na to bite the bullet na to wala nang pakialam to sa pananakot. Talagang to ay paninindigan na sa katotohanan at sa tama na nangyayari natin na mas maigting. Opo. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakatakda pong pumunta may biyahe po siya papuntang Canada simula bukas at hanggang July 4 doon po sa Canada. Sa tingin ho ninyo, sa gitna po ng mga pagtitipong nangyayari ngayon dito sa ating bansa, particular po sa EDSA People Power Monument, ay dapat ituloy pa rin po ng Pangulo ang kanyang nakaschedule na state visit nga dyan sa Canada? Siyempre hindi ho dapat. Dapat ito harapin niya. In fact, dapat pumunta siya ron sa EDSA at doon siya magsabi ng kanyang dapat gawin at panagutin yung mga tao na gustong makitang ng mga Pilipino managot. Yan po ang dapat niyang gawin dahil pag hindi niya po ito, pag binaliwala niya po ito, lalaki at lalaki lang po ang galit
ng tao. Lalala po yan, dadami pa po yan. For the next 2 years, it will be a very difficult presidency for him. And it will show na wala talaga siyang pakialam sa katarungan at pakialam sa boses ng bayan. Itong rally po na ito at maprotesta nakikita natin ay hindi na lamang rally ng isang relihiyon. Nakita natin nauna na yung mga Katoliko, nauna na yung mga born again Christians, tapos ngayon nakikita natin INC. And then all those times, nandun din po yung mga Muslim, nandun ang KOJC, nandun po ang mga pati yung mga walang relihiyon, nandun na rin po lahat, pati mga komunista, so mali na rin po lahat, you know. So ano pa ba ang elemento na wala doon? Nandun na po ang puso at isipan ng po Pilipinas, libo-libo na po ang nandyan. Posible ho mag-milyon-milyon yan. So pag ito po ay binaliwala ng Pangulo na naman, lalaki ito, lalala po ito, it will show na wala talaga pag-asa ang ating bansa. And pag dumating po sa punto na naramdaman talaga ng Pilipino na wala ng pag-asa ang ating bansa, baka sila na po talaga I mean they might, they may really put the law, aside, and worse things can happen. Opo. Sa pamamagitan ho ba ng rallying ito, nakikita ho ba ninyo, Sir Greco, na mape-pressure po o maaabsuelto po ang isang individual, sa kaso ito si Senator Marcoleta, doon po sa nakatakdang pagsasampa po ng kaso laban po sa kanya? Sana po yan ang isang maging resulta sa protestang ito, dahil alam natin na si Senator Marcoleta ay isang membro ng Iglesia ni Cristo na pinoprotektahan at pinagtatanggol at hindi pababayaan ng Iglesia ni Cristo. Pero bukod po doon, ang hinihingi po ng taong bayan na hindi lamang na i-absuelto o hindi absuelto pero wag ipitin si Senator Marcoleta. Pero ang hinihingi ng taong bayan ay itigil ang korupsyon at panagutin ng mga korap. So pagka ang aksyon ng pamahalaan na naman, Presidente Marcos dito ay bitin, hindi asahan niya mauulit at mauulit po itong pagtitipon at pagpuprotesta nito. Opo. Siguro huli na lang mula sa akin, Sir Greco, ito bang kilos protesta nangyayari ay magdudulot po ng delay? May nakikita ho ba kayong magkakaroon ng delay doon naman po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, definitely ang gobyerno po ay maaaring nag-iisip na ngayon tungkol sa impeachment. Unang-una, wala naman talagang bilang ang Senado. Magliban, dadayahin at pipiliin nila na babaguhin nila ang 16 at gagawin nila 13 or whatever. Pero whether delayed or not ang maging resulta nito sa Senado, ang patuloy na hinihingi natin sa Senado at sa Pangulo ay gawin ko anong tama. Nilatag nila ang impeachment, okay, fine. Imbestigahan natin si VP Sara dahil sa mga allegations na binato sa kanya, and allow her to explain it in the impeachment court. Pero hinihingi ko rin po sa Pangulo at sa gobyerno, sa taong bayan, hingin natin na imbestigahan din lahat na naging corrupt. Imbestigahan ang lahat na nasa flood control, na binanggit ng mga sundalo, imbestigahan din ang mga sinabi ni Zaldico, at yung mga confidential funds ng Pangulong Marcos, na iba't iba pang kawani ng gobyerno, ng Kongreso, yung sinasabi nilang mga pork barrel at MOOE nila na pinipirmahan lang nila for certification or reimbursement by yung resolution lang nila sa paggastos ng at least 2 million pesos a month.
imbestigahan din po natin para kung sino man ang kurakot, malaman ng taong bayan at makasuhan ng tama. Yun po ang aking panawagan na huwag maging selective. Kung maging imbestiga tayo, imbestigahan din po natin lahat para malaman natin ang katotohanan at malaman natin kung ano po natin ang ating dapat gawin ayon sa batas. Walang pilian, lahatan. Opo, Ginoong Greco, huli na lang po. Bilang dating naghahabol sa mga korap, kayo po ba ay nagtaka kaugnay dito po sa posibleng kasong kakaharapin ni Senador Marcoleta regarding sa plunder na sinasabi nga galing sa private entity? Ako po ay nagulat, sa totoo lang, dahil this came out of nowhere. Nung tayo po ay nasa PACC, ang iniimbestigahan natin yung korupsyon. Hindi po tayo naghahanap ng mga kaso na babaluktutin at kaso isasampan sa mga kalaban sa politika. Ang hinahanap natin ay katotohanan at iniimbestigahan natin korupsyon, hindi politika. So hindi po, nagulat po ako na government has gone this far na obviously hinahabol yung mga political na kalaban at ginagamit ang opisina ng gobyerno. Ang ombudsman, ang DOJ, ang NBI, ang police, ginagamit para habulin yung kanilang mga political na kalaban in broad daylight sa harap ng Pilipino. Hindi man lang, hindi nakatago, talagang lantaran na pangbabastos, pambababoy, at pang-aabuso ng kapangyarihan at ng ating batas. Yun po ako nagugulat because I've not seen an administration like this na garapalan ng pagtatago, garapalan ng pagsisinungaling. You know, I mean, yun ang aking kinagulat. Kaya po, sa ating lahat, pagkatapos ng Diyos, ang pinakamay magagawa dito si Presidente Marcos talaga. Siya lang ang merong kaisa-isang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos at salig ang batas na iayos ang lahat ng to. So ako po nananawagan sa kanya. Walang perfectong administrasyon, pero yung administrasyon mo, pwede mong ayusin. So, igilan niyo po ang inyong mga tao or kung kayo man na nagsisimula nito at wala naman tayong ibang sisiin dahil siya naman talaga ang ulo ng pamahalaan, ipatigil niyo po ang mga pangmamalabis, pang-aabuso ng kapangyarihan at paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno laban sa politika. Gamitin po natin ito sa pagtugis ng kasamaan, pagtugis ng korupsyon, at pagtugis po ng karahasan. Yan po ay pwede nyo pang gawin in these last 2 years para ang Pilipino ay magtiwala muli sa inyo at maayos po ang ating bansa. Because you will go down in history as one of the most hated president pag hindi nyo po binago ang takbo ng ating gobyerno. There's still hope and there is still chance because there is still time. Ang pagkilos ng mga tao, nakikita nyo po ang kilos ng mga tao, kilos namin, nasa batas. Protesta, expose, nasa batas. Wala ho nagre-rebelde, wala nananawagan ng rebellion, nagpuprotesta ng maayos. Ibig sabihin meron pang pag-asa pero manipis na, napakanipis na ng pasensya na natitira sa Pilipino at hindi ho natin alam kung ano ang kasunod nito pagka hindi niyo po binago ang takbo ng ating